subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello mga guys, good morning sa lahat dyan. Yung oil cooler ng EcoSport, yun ang gagawin natin ngayon. Yung naghalo ang langis at saka coolant, engine coolant doon sa reservoir. Ito po yung yung sinasabi ko na yan na naghalo ang tubig at saka langis doon sa reservoir. Ayan, yan po. Yan po yung sakyan EcoSport. Ayan. Yan, dumating na kasi yung sikanhan natin na sikanhan na pisa, yung engine oil cooler. Ipakita ko sa inyo ngayon kung paano magpalit ng engine oil cooler. Yan. Tignan natin guys yung reservoir niya kasi talagang naghalo na talaga. Para yung oil nasa ibabaw na talaga. Ipakita ko sa inyo. Yan po. Ito po yung reservoir niya. Ito po yung walang langis na makina. Ayan o. Ayan po yung langis o. Ayan. Ito po yung langis ng makina. Lumipat doon pumunta sa cooling system. Ayan o. Langis na yun. Hindi na po yan tubig. Kasi may tagas na nga yung engine oil cooler niya. Ayan. Yun, ipakita ko sa inyo ngayon guys kung magpalit tayo ng engine oil cooler kasi ito yung walang engine oil at saka walang engine oil coolant kasi yun nga itong complaint niya na oil leaking, underneath oil leaking. Ayan, ito po yung natin gagawin ngayon. Ito po yung guys, ito po yung engine oil cooler niya. Ayan po. Lang to siya, sikanan pero maganda pa. Ayan o. Ayan po. Ayan po yung sikanan kasi yung bago kasi nito guys ay mahal. Masyadong mahal daw yung bago kaya bumili na sila ng sikanhan. Pero maganda pa naman, wala naman siyang dito. Sa atin pa wala pang leaking yung walang leaking yung niya. Internal leak dito sa engine oil cooler. Ayan po. Ayan po guys, ipakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng engine oil cooler doon sa pinaglalagyan niya. Ayan, pakita na. Let's go. 1 minute 37 seconds later. Ayan po guys, ito po yung lumang oil cooler natin. Ayan. Ayan po yung lumang oil cooler natin. Kaya tatanggalin natin to siya. Filter mo natin unahan tanggalin. Tapos ito na kasi guys, gagamit lang tayo ng 12mm na Allen wrench. Yan, 12mm po. Ito po guys, natanggal ko na yung engine oil cooler. Ayan. Ayan sa dito talagang ayan po guys, ito po yung luma nating engine oil cooler. Ayan oil na po yung lumalabas dun sa niya. Dun sa cooling system na natubo, dun sa inlet. Yan sa inlet yan eh. Ito po yung inlet, ito outlet. Ayan Ayun. Tapos ito yung ipapalit natin. Ito siya maganda pa, wala pang yung loob niya. Ayan. Kahit sikanhan to pero maganda pa rin siyang Ayan.
Yan, natin ikabit yan. Linisan muna natin yung mga ano niya, mga hose niya. Ayan. Dito po, linisan natin yung hose na dito. Kasi ito sa tatanggalin to mga hose to dito kaya ano to? Bubugahan ng hangin na ano, tubig na malakas. Tapos yung thermostat doon guys, dito sa loob, kailangan natin tanggalin yan. Pag tanggal natin ng thermostat, tapos ikabit natin tong housing niya para mamaya pag ikot ng tubig ay tuloy-tuloy siya, hindi na siya mag ano ng temperature niya, kasi tuloy-tuloy siya. Kasi pag may thermostat kasi maghintay pa siya na iinit yung tubig saka na siya mag-circulate. Maganda yung tanggalan na natin yung thermostat para tuloy-tuloy yung ikot ng tubig doon sa loob ng engine oil, engine cooling system. Ayan. Ayan po guys, nandito po tayo sa taas. Ito po yung alternator. Tapos yung housing ng thermostat na nasa likod ng alternator. Kaya kailangan natin tanggalin tong alternator niya. Kaya ngayon, ang tanggalin muna natin tong ilaw ng headlight niya, yung sa kanan dito. Tanggalan natin yan para maluwang tayong magtanggal ito sa ano, alternator niya dito sa bolt sa ilalim. Kasi pag dito kasi parang masyadong masikip, kaya kailangan natin tanggalin tong ano niya, headlight. Ito po yung bolt ng headlight niya, ito isa, yan dalawa, yan lang, tapos mabunot na yan. Ayun po. Stud. Ayan po guys, ito po yung housing ng ano, housing ng thermostat natin. Ayan. Kaya kailangan talaga natin tanggalin yung ano niya, yung alternator, kasi itong bolt na to hindi talaga natin madukot ito kasi tutuko dito. Ito tutukuran niya. Kaya mahirap siyang dukutin. Kaya tanggalin talaga natin ang alternator. Ayan, gamit na tayo ng ano guys, 8mm para sa housing ng thermostat. Ayan. Ito yung thermostat niya guys. Ito yung housing niya, oh. Ayan. Kaya ngayon ibabalik lang natin tong housing na walang thermostat. Ayan. Ang house niya, ayan. Ito po yung host ng heater core niya. Ayan. Ito po yung heater core niya dito sa loob. Ito. Ito po yung pagtanggal nito guys. Ito po yung ito. Ayan po. I-press lang natin to ng ito. Ayan. Kung kaya niyang malakas yung gripping nyo sa kama nyo, kaya niya yung ipisil. Ayan, ito po. Ito po yung ano niya, ayan. Pisilin na natin yan ng ano, paloob, tapos hilain. Pisil, tapos hibat hilain. Ayan, ito. Ayan. Ayan po, ito lang yun ang pisilin natin. Ayan po yung loob. Yan, ito lang yung pisili natin guys. Yan, itong nasa ano niya, nasa gilid ito, dalawa. Tsaka ito. Ayan. Ganun na natin yan, kasi bubuka naman siya dito sa loob. Ayan, kailangan natin malakas yung hand grip natin. Kasi pag hindi natin matanggal, kailangan natin special tools. Ayan, tanggalan natin ito. Para malinisan. Oh, bigat Ayan. Ayan pa siya ang loob, oh. Ayan, oh. Tingnan ka muna. Ayan.
Marami pa kaming tanggalin. Tapos ito, tanggalin na natin to para mahawi natin yan. Para malinisan natin tong hose na to. Ayan. Yung sa ilalim, ito, tanggalin na natin yan. Sa looban. Para malinisan natin lahat ng ano, hose niya. At saka yung itong cooler na, hihangin na natin yan ng tubig na ano. Lalabas na yung kusa dyan. Tapos tubig na may sabon. Tagas ang tagas. Oh. At tigas tong isa. Guys, tinanggal ko na yung ano, ignition coil dito sa ano, makina. Ayan, ito pa yung ignition coil. Para natin makuha natin tong hose niya kasi yung clip niya nandito sa nandito sa taas hindi natin madukot. Kaya kailangan natin tanggalin yung ignition coil para hindi makaharang. At saka yung ano doon sa likod, yung hose na to, yung patungo doon sa heater core. Ayan, para madukot natin. Kasi pag hindi natin tanggalin yung ano, ignition coil, nandito sa ibabaw yan, nasa ibabaw yan, tapos hindi natin matanggal. Kailangan natin na bunutin, tapos makita na natin yung clip ng hose niya sa upper hose. Ito po, nandiyan po yung ano, clip para matanggal na natin yan. At saka yung dito sa likod, para hindi siya nakabalandra yung ignition coil. Ayan. Ayan, baklas siya. Ito po yung sa baba. Gala na natin ito. Oh my god. Ayan. Ipon sila dyan. Grabe. Kasi ito po yung lahat ng hose na doon sa ano, doon sa cooling system niya. Yan, ito po yung lower. Ito po yung upper. Ito po yung sa ano, heater core. Itong dalawa na yan, yung sa heater core. Tsaka yung ito yung galing sa reservoir natin. Ayan. Ayun po guys, nalinis natin konti yung ano, loob ng makina niya. Nilagyan natin ng tubig at saka sabon, tapos pinahanginan. Pati yung sa heater core doon. Ayun, pinahanginan na natin at saka nilagyan ng tubig. Ayun. Yun, yun po. Ito po yung ano niya, sa radiator niya, nalagyan natin ng hangin at saka tubig din. Konti na lang yung latak do siguro doon sa loob. At saka yung dito. Ayan. Kaya ibabalik natin tong ano, mga hose niya para mapaandar natin to siya ng mga isang araw. Tapos plasingan natin to, lagyan natin ng sabon. Sabon na natin pang-flashing nito kasi wala tayong mga chemical na pang-flashing. Yan lang natin ipang linis. Yan. Di mo na malinis na yan po, nilinisan ko na po yan. Ayan po yung mga hose na, oh. Ayan. Ayan po, malinis na siya. Ito po yung lower. Ito po yung sa input niya sa tubig. Housing ng ano, thermostat. Tapos ito po yung sa ano niya, heater core, yung tatlo na yan. Ayan. Ito po yung upper. Ayan. Ayan, malinis na siya.
Kaya ikakabit ko na to, tapos pandarin natin to ng mga isang araw para malinis. Lalagyan na natin ng sabon. Ayan o. Ikakabit natin tong ano, engine oil cooler na sa ano, piston niya. Yan, dito kabit natin dito. Yan, at saka yung mga hose na ikabit natin dito pagka to. Isabay na natin pagkabit. Ayan, napatay yung thermostat. Thermostat na ano. Yan. Ito po yung thermostat niya guys. Pinutol ko lang yung ano niya sa gilid. Ito po, ginamitan ko lang ng plier. Yan. Ayan, tatanggalin natin yan. Ayan po. So, tatanggalin lang tong ano niya. Ito po siya. Ayan. Para ayan. Ito na lang matitira guys. Ayan. Ayan. Yan po yung forma niya doon sa ano. Ayan, wala kasing o-ring dito. Ayan, wala kasing o-ring yan dito guys. Ayan, walang o-ring dito. Kaya yung housing na to ay kailangan natin kailangan natin na ilagayan. Kasi para doon dumikit kasi yung o-ring sa housing ng thermostat. Ito. Kaya tinanggal ko yung gitna nito guys kasi mayroon pa mga latak doon sa loob. Tapos para pag-ikot ng tubig na may sabon, ikot lang siya ng ikot, hindi na siya maghihintay na iinit pa yung makina. Saka na mabukas yung thermostat. Once na okay na lahat yung tubig na wala nang langis, ay tatanggalin natin ulit itong thermostat. Papalitan natin ng bagong thermostat. May bago kasi nito Yan, temporary lang muna to para malinisan ng loob ng makina na may sabon. Ayan, ay kabit ko muna yan guys, pati yung cooler. Ayan na po, natapos natin to na nakabit yung oil cooler nya, engine oil cooler at saka yung mga hose nya. Ayan, doon na naman tayo sa taas. Kabit natin yung tinanggalan natin na thermostat. Doon natin dudukutin sa taas yung housing ng thermostat. Ayun. Saka yung tinanggalan natin ng valve. Tinanggalan natin ng valve na thermostat para tuloy-tuloy yung dali niya. Yan, temporary natin ilagay ito guys. Para pag flushing natin, tuloy-tuloy yung tubig na paikot sa loob. Yan po, kabit ko muna po. Mga heater core na hose nya. Ayan. Yan po. Ito po yung kadugtong niya dito. Ayan, nakaklip na po siya na maayos. Ayan siya. Nakaklip na po siya. Ayan po yung hose dun patungo sa oil cooler natin. Din dito po sa niya, okay na. Yan na, ikabit na ako yung ikabit ko na yung coil dito. At saka yung alternator. Tapos ikabit ko na rin yung drive wheel. Yan para mapaandar ko tapos mapalasingan na. 7 seconds later. Ayan po.
nakabit na po natin yung ano, yung accessories ng yung coil, yung air cleaner. Ayan, kumpleto na natin siya dito. Yan ang mga bracket na dito, tsaka yung alternator nya, tsaka yung dry belt. Yan, nakabit na natin yung dry belt, at tsaka ito coolant reservoir na nakabit na natin. Ayan po, natanggal natin ng konting latak na ano, ng yung noon na grabe talagang oil dito sa loob. Kaya ang kulang na lang nito ngayon ay lagyan natin ng sabon, tapos tubig na ordinary lang, tapos paandarin natin to ng ano, paandarin hanggat malinis yung loob niya. Yan, yung okay na sa lahat dyan. Kaya kukuha muna tayo ng ano, sabon. Yan na po. Yan po yung ano, sunod natin gawin. Ito na po, nalagyan natin to ng ano, sabon. Liquid na sabon po to siya mga guys. Ayan. Yan po. Lagyan natin to ng reservoir natin para malinis yung loob. Yan po, nalagyan natin sa doon sa loob. Tapos paandarin natin ng paandarin yan. Lalagyan muna natin ng tubig na regular lang. Yan po, ayan po, buksan natin itong breather dito. Breather ng radiator. Yan po. Ito po yung breather ng radiator niya. Dito po. Yan o, lumabas ang tubig. Napuno na po yung ano natin, reservoir na may sabon. Ayan. Tapos nabidingan na rin natin dito sa radiator. Ngayon ay paandarin natin to mga kasulid. Kung one click ba siya umandar tong EcoSport natin na ano, halo langis at tubig. Ayan po. Ayan. One click din pala. One click pala yung under din niya pa, hindi pala ano. Ayan. Siya umandar siya. Hintayin na natin to na ano, abot sa temperature na, tapos under yung fan. Ayan natin yan siya ano, ay ikot-ikot yung sabon doon sa loob ng cooling system niya. Punta natin yung makina. Ayan po, tapos i-drain ko lang muna to, tapos lalagyan natin ulit ng tubig. Ito po yung lumabas kayo na napila nalabas. Ito po, ito po yung tubig na na-drain natin sa ano, sa loob ng cooling system na may sabon. Ito po yung tubig na may sabon na ano natin, nilagyan natin ng sabon kanina. Yan po, kulay di gatas na po siya. Oh. Kasi yung oil na nasa loob ng cooling system niya ay sumasama na dyan. At saka yun po, ito po yung radiator niya. Yan, yung loob ng radiator niya po ay malinis na. Oh. Yan na po, malinis na. Tapos yung sa ano niya, sa hose niya, yan, malinis na po siya. Yung loob niya, hindi na dumidikit yung mga langis doon sa gilid ng hose. Kasi nilagyan kasi natin ng sabon eh. Kaya ngayon ipipix natin to ulit. At tapos lalagyan natin ulit ng panibagong sabon at saka ordinary na tubig. Tapos paandarin na naman ulit para malinis talaga lang buong
cooling system niya. Pati yung doon sa itong loob ng radiator, baka mayroon natira pa. At saka doon sa heater core, at saka doon sa water jacket. Kaya yun, para mano siya, masirculate talaga ng mabuti. Ayun mga kautons, dito muna ay ikabit ko muna itong mga hose niya. Itong hose niya ikabit ko muna, tapos lagyan natin ulit ng panibagong sabon at saka panibagong tubig na ordinary. Ayun mga kautons, babay muna. Seconds later. Yan po, ito po yung pangatlong lagay natin ng sabon. Ito po yung pampinisin natin, pang final natin na lagay na sabon. Kasi yung pangalawa ay konti na lang yung langis na Tapos ito pang final natin na lagay natin ng sabon. Ayan po. Ayun. Ayan po siya. Lagyan ko muna ng tubig yan mga kautons. Paglagay ng tubig, kailangan natin tong tanggalin tong breather dito sa radiator sa taas. Ito po, ayan. Ito po yung takip niya. Ayan. At saka itong dito niya, kailangan muna natin na hindi natin ikabit muna. Tapos maglagay natin ng tubig. Pagtatagas na yan sa diyan mga kautons, yun, tatakpan na natin yan. Para walang hangin doon sa loob ng cooling system niya. Ayan siya. Tapos na yung tubig niya. Kaya ngayon takpan na natin to. Ayan. Okay. Yung dito rin, tumatagas na rin dito sa niya. Sa bypass hose. Ayan. Okay na siya. Bibingan natin ang hangin dito sa radiator. Tapos ito tumagas na rin. Ayan, tatakpan natin to, tapos paantarin natin ulit. Para sa final na natin. Flashing, paglinis ng loob ng cooling system. Ayun. Ayan, pinandar na natin. Yun, mandar na rin siya. Yun, malakas pa siya malakas pa siya. Bula na Ayun. Okay na yung lahat. Yan mga kautons, balikan na natin ito mamaya pag i-drain na naman natin yung tubig. Ayan, pakita ko sa inyo naman ulit kung ano na naman ang kulay ng tubig natin na pangatlong lagay ng sabon. Ayan mga kautons, hanggang dito lang muna. Ingat. Seconds later. Nagbabalik naman tayo. Ayan po, na-drain ko na po yung yung pangatlo nating lagay na sabon. Ayan po, clear na siya, okay na siya. Yan, wala na siyang halong langis. Ayan, final na talaga na natin to. Ayan, ilalagay na natin tong mga thermostat niya. Ayan, okay na siyang tubig, wala nang halo. Ayan, maganda na yung niya, mga hose niya. Linis na. Ayan, ito po yung niya. Ito po yung parts niya. Ito po yung thermostat. Ayan po. Spark plug. Saka oil filter. Yan lang po yung in-order ko. Ayan. Ito po yung thermostat nya. Yan, spark plug po. Ito yung spark plug at saka oil filter at saka yung coolant. Yan po yung coolant nya. Yellow concentrate. Ayan, anti-freeze coolant. Yan po yung ilalagay natin sa
cooling system yung coolant na yan. Yan, concentrate. Ubusin natin yan mga guys. And 3.78 liters. Ayan, kung hindi natin ubusin ay kalahati na lang ang lagay natin, pwede rin. Kaya 50-50 sa tubig at saka sa coolant, pwede rin natin gawin yan. Yun, mas maganda rin natin na ubusin yan para maganda ang ano ng loob ng makina. Ayan siya. Ayan siya. Ayan po siya. So, mga kautons, ito po yung thermostat na temporary nating nilagay. Yung tinanggalan natin ng valve. Ayan. Natanggalan natin. Ayan po. Ayan, malinis na rin yung sa loob na din doon sa ilalim. Pasensya na po kayo, madilim. Kasi yung ilaw ko ay ginagamit nila. Ayan, ito po yung housing niya. Ayan. Yan po yung temporary natin na nilagay noon na valve para yung tubig ay tuloy-tuloy na umiikot dun sa cooling system niya. Yan po. Yung thermostat natin ay tinisting na natin dito. Yan po yung thermostat natin. Ayan po, nakita natin bumuka. Ayan. Nilagyan ko lang ng nilagyan ko lang ng mainit na tubig. Kasi kailangan natin i-testin to mga guys. Kasi marami kasing mga factory defect dito sa thermostat ng EcoSport at saka Focus. Yung Focus at saka EcoSport at saka yung Figo na bagong modelo, parehas lang ng mukha nito. Kaya minsan kasi hindi kasi bumubuka to eh. Ayan, tinistin natin na mainit na tubig. Yan po, bumuka siya. Yan. Yan po siya, bumuka. Ayan po, bumalik na siya. Ayan, sa atin pa, na-confirm natin to na nagpa-function siya. Ayan po. Kaya nilagyan ko ng mainit na tubig. Ayan, pwede na natin to ikabit kasi nakita natin kanina na bumuka talaga siya. Aroy. Ayan. Ayun siya. Ayan guys, kukunin ko muna to kasi mainit eh. Ayan. Ayan po guys, ituturo ko sa inyo guys, ipakita ko sa inyo kung paano ang posisyon ng thermostat nito. Ayan, nakita natin itong check valve. Yan po yung check valve niya. Yan. Ang posisyon natin guys ay ito. Nakita nyo yung gatla na yan. Diyan po yan nakapwesto. Ang forma niya na nakaganon. Yan. Ganyang pwesto niya. Ayan po. Ganyang pwesto niya. Ito po yung gatla. Ito po yung check valve. At saka ito yung gatla. Yan. Yan po siya. Yan. Yan. Yan po yung posisyon ng thermostat dun sa loob ng loob ng housing ng thermostat niya at saka dun sa block niya. Yan po yung posisyon niya. Kasi ito kasi malaki dito, maliit dito banda. Ayan, kita nyo. Kaya kailangan natin to na maposisyon ng maayos. Ayan. Kasi pag hindi na maposisyon ng maayos wala siyang check valve, hindi gumagana. Hindi siya labas yung hangin. Ayan. Ayan, ganyan posisyon yan. Ayan po guys. Ayan. Ayan po, tapos na silang gumawa. Ngayon, yan, ganyan po yung posisyon mga kautons. Yung thermostat niya. Yan, yung bolt dito, ihawi lang natin konti dito yung check valve niya. Ayan o. Kailangan natin i-align yan dun sa housing ng yung may gatla ng housing ng thermostat niya. Ayan mga kautons. Nakita nyo yung posisyon. Ayan, ikabit ko muna to para matapos na to, para ma-road test na natin at saka verify natin kung wala ba talagang overhead. Ayan kautons, babay muna. Later. Nakabit na po natin yung alternator at saka nakabit na rin natin yung bagong thermostat. Yan, nakabit na rin natin yung dry belt. Kaya ngayon lalagyan na natin to ng yung coolant talaga niya. Yung coolant naman nito mga kautons ay dapat ito ay orange. Ngayon ay ang binigay sa akin ay yellow concentrated anti-freeze coolant. Ngayon pwede naman din to, pero talagang recommended dito sa EcoSport ay orange. Pero ang binigay sa akin ito ay yellow
Ayan, pwede na rin siguro. Pwede na rin to kasi Ford naman din to eh. Tapos maganda kasi yung naka-recommended talaga niya na ano, coolant. Ayan, hindi na daw pwede itong ibalik kasi na ano na daw, na deliver na. Ayan. Ang gagawin natin tayo mga ka-autons ay hatiin lang natin to ng ano. Hatiin lang natin to ng dito sa ano, na 2 litro natin munang ilagay natin. Tapos lagyan natin ng tubig na regular. Ayan. Yung mga kawatos, lumabas na yung ano, coolant dito. Ayun. Yellow green pala to. Yung binigay. Oh. Bababa pa yun mamaya. Pag road test, bababa pa yan. Nakalagay na natin ng coolant to. Yan, kahit marami pa yung coolant, lampas dun sa ano niya, sa maximum, okay lang yan kasi i-road test naman to ngayon. Kasi yung heater ko dun sa loob ng ano, dun sa loob ay wala pang tubig yun. Pag once na umaandar na to tapos mapatakbo, magsisirculate yan kasi mayroon na kasi itong ano eh, bagong thermostat, hindi pa mag-o-open yun. Once na mag-open yun, bababa yung ano to, bababa yung tubig dito, tapos saka na tayo magsalin ulit pag bababa na yan. Ayan po, i-start ko na to para ma-road test na to dun sa ano, sa labas, ma-confirm natin na wala ba talagang overheating to. Ayan yung ano niya, reservoir niya mga kautons ay ano na, maganda na rin siya, oh. Malinis na. Dito na po tayo sa loob ng sasakyan. Ayan ay pandalin natin to kasi bago na yung coolant niya. Ayan. Ayan. One click pa rin siya. Ayan, may message na engine oil reset. Engine oil required. Ayan pa siya guys, mga kautons. Sisilitin ko lang tong ilalim mamaya pag iinit. Once na iinit na siya, tapos yun, maganda na yung ano niya, saka na natin to i-road test. Kasi baka pag once na mag-pressurize na yung loob ng ano niya, makina, tapos may biglang tumagas na mga coolant, ay delikado tayo dyan. Baka mabirit pa tayo sa daan, titirik pa tayo. Kaya ngayon pandarin ko muna to. Tapos once na under na yung fan niya, kasi once na under yung fan niya, mag-open na yung thermostat niya. Meaning na yung tubig na doon sa loob ng cooling system ay nag-circulate na. Tapos yung pressure niya, nakabuo na siya ng pressure. Kaya pag once na iikot na yung fan, mababawasan na. Tapos ma-confirm natin na walang tagas. Ay mga ka-autons, balikan ko lang mamaya. Hanggang dito muna. Okay, alright. Later. Sa ilalim ng sasakyan. Ayan po,
tingnan natin itong pang ilalim kung may tagas pa siya. Ayan po, gaya nito, mayroon siyang bakat na konti. Kailangan natin to ikutin tong ano, itong hose niya, itong lock, para ano siya, magplastada dun sa posisyon niya. Gaya nito, may konting tagas, oh. Ayan. Kaya kailangan natin talaga na ano, i-check before tayo mag-road test. Ayan, dito sa banda, wala naman yung tagas dito banda sa ano niya, bandang thermostat. Pamanda na yung pan. Ayan. Yan o, yan ang tagas na sabi ko. Ayan o. Kasi mayroon na kasi itong thermostat eh, kaya ayan o. Kitang kita natin yung may tagas o. Ayan o. Ayun. Kaya yan, ilagay natin sa position yan. Ay, tagas yan. Ngayon, dinublihan ko na lang ng ano, clips. Kasi mahina na tong clips na isa eh. Hindi na siya makahawak ng mga ano, mabuti. Kaya ngayon ay dinublihan ko na lang para sure. Ayan o. Ito siya. Ayan. Road test ko na to mga kautons para makita ko kung maganda ba yung performance niya doon sa ano, sa daan. Ay, yan mga yan po. Detail. Mga kautons, nandito na po tayo sa labas. Niroad test ko na po tong EcoSport. Titignan ko muna kung maganda ba yung talagang ano niya, performance dito sa daan. Kung hindi ba siya nag-overheat, kung tumatakbo na sa doon sa highway o mga sa ano, kung maganda ba siya. Iba kasi yung takbo sa ano, kasi may load na yung buong katawan na nasa ano, makina, kaya makikita natin kung may overheat pa talaga siya. Ayan mga kauton, sa road test ko na to. At tapos yun, hindi ko kasi mapakita na mag-road test kasi wala akong kasama, ako lang mag-isa. Yung kasamaan ko busy doon sa loob. Ayan, dito ko sa labas. Ayan. Kaya ngayon mga kauton, sa road test ko muna to. Kasi kailangan ko tong malayo-layo konti yung takbo nito para maano talaga, makita ko yung ano, kung may depekto pa talaga yung makina natin na halo langis at tubig sa reservoir. Ayan mga kauton, yan, babalik na lang ako mamaya pag nandun na ako sa shop. Ayan, para i-confirm ko kung okay ba talaga yung makina nitong EcoSport. Ayan mga kautons, babay muna. Okay naman ang kondisyon ng ano natin, makina. Nakaapat na ikot na ako dito sa ano, ano na namin. Malalayo din to kasi apat na ikot na. Wala naman siyang overheat. Maganda naman siya din. Ayan, hindi siya nag-overheat sa road test, pero hindi pa rin siya nagbago yung ano niya. Hindi pa nagbago yung temperature na hanggang 4, naguhit lang din. Kahit malayo-layo na yung natakbo na ni-road test ko, ay ganun pa rin yung temperature niya. Yeah. Yun. Ito po yung coolant natin ay yellow. Yan po, nasa label ng max yan. Yan, ito po minimum. Ito po yung max. Yan, tama lang siya. Tama lang yung ano natin ng coolant. Ayan po mga kautos, maganda naman siya oh. Maganda yung andar, walang ano. Ayun oh. Okay siya. Titignan ko muna yung pangilalim mga kautos para ma-confirm natin kung wala ba talagang mga tagas na coolant leak. Itaas ko muna to mga kautos. Kita natin dito. Ayan, maganda na sa itong doble nating ano, lagay na clips ay okay na rin. Ayan. Wala na siyang leaking. Ayan po. Wala siyang leaking. Okay na yan siya. Ayan. Wala siyang leaking dito sa ano niya. Dito lang tayo nagtatanggal. Dito lang tayo magtitingin kung mayroon ba talagang leaking. Ayan, wala namang leaking mga kautons. Ayan. Okay na siya. Ready to release na po to. Natin nagawa yung ano,
oil water mixing doon sa reservoir niya doon. Ayan, okay na siya, maganda na ang level niya. Yun na, pinanilisan ko na rin yan. Ayan, pinintad na rin siya. Yan mga kauton sa yan po yung finished product natin sa ginawa natin. Yan po. Yan, hanggang dito na lang mga kautons. At yung sino pa yung mga baguhan sa channel ko, paki-subscribe na po yung channel ko, Otons TV. Ayan po. At yan, hanggang dito na lang. At mag-ingat kayo dyan mga kautons. Yan, babay sa inyo lahat. At God bless.